sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas, kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasailalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali? Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskaya, meron po kami dokumento Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasaan ang mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil degree by consanguinity or affinity ay nasa threats, tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang At hindi siya law enforcement. Sa Section 10 sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo ang kanyang testimony, isa sa requirement yun Na sila they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen involving moral turpitude. So makikita po ninyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagkat yun ang kailangan.